Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. All hail sa bagong hari! Kamakailan lang kasi nadiskubre ang isang bagong species ng king cobra na tanging sa ilang bahagi ng Luzon lang daw makikita. Ang ating bansa tahanan ng tinuturing ng world's longest venomous snake, ang Ophiophagus hana o king cobra. Pero kamakailan lang may kinuronahang bagong hari ng kagubatan. Ayon kasi sa isang pag-aaral na nilathala sa European Journal of Taxonomy, nadiskubre daw sa isla ng Luzon ang isa sa pinakabagong species ng king cobra, ang Ophiophagus salvatana o Luzon king cobra. Kuya Kim, ano pinagkaiba ng Luzon king cobra sa ibang king cobra? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang kakadiskubre lang na Luzon king cobra, endemic o tanging sa Luzon lamang makikita. Malalaki ang mga ito, maaaring humaba ng hanggang 10 feet at 11 inches. Di tulad ng kilala nating king cobra na makikita rin sa ibang bansa sa Asia, ang Luzon king cobra mas naro o makitid ang ulo, mas light ang kulay nito at mas konti ang band sa kanilang katawan. Yung mga king cobras natin sa Pilipinas, they are a bit smaller compared to yung mga king cobras sa Southeast Asia. Yung banding is one of the most distinct features ng king cobra. Sa salvatana, hindi siya ganun kahalata. Mas maliit din yung ulo niya, which means they also have yung smaller exoskeleton sa ulo. Ang pagkakadiskubre sa Luzon king cobra, napakalaga. Malalaman natin kung gaano ka-rare at ka-fragile din yung biodiversity natin. Now, alam natin na super endemic siya, meaning na dito lang siya sa Pilipinas, hindi din sa buong Luzon, parts of Luzon lang siya nakikita. We have to reevaluate yung IUCN status niya. Umaasa naman ng mga eksperto ng discovery na ito makakatulong sa conservation ng mga king cobra species. Lalo't ayon sa IUCN, vulnerable na ang king cobra. Vulnerable is the classification before endangered. In general, onti na lang talaga sila. It's possible na kung mas onti pa nga doon yung Luzon king cobra. Kaya para maprotektahan ng mga ito, ang local conservation organization o Wildlife Matters, nilunsad ang King Cobra Initiative Philippines. Kung nakakita kayo ng kahit anong cobra, i-report nyo sa forum namin para ma-input namin. Kailangan natin malaman kung alin yung mga areas na mas kailangan talagang tutukan at kailangan ng antivenom the most. The answer is not in killing. The answer is proper human-snake conflict mitigation. Sakali bang maenkwentro ang pinakamahabang venomous snake sa mundo, ano nga ba ang dapat gawin? Sakali makaenkwentro ng isang king cobra, huwag itong sasaktan. Manatiling kalmado at huwag itong lalapitan. Iwanang nakabukas ang kahit anong exit point gaya ng pinto o bintana. Iwasan ang mabilis na paggalaw at dahan-dahan umatras patungo sa isang ligtas na lugar. Mainam din para tiliin ng eye contact sa ahas. Pahiwatig kasi ito na hindi ka natatakot sa kanya at agad humingi ng tulong sa mga eksperto. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang matamis na ngiti ng isang guro mula Bulacan, napalitan ng lungkot nang ang kanyang computer nilanggam. Paano kaya mareremedyohan ang ating mga nilanggam na gadgets? Ang pre-service teacher mula Bulacan na si Edlan may effort sa paggawa ng kanyang lesson plan. Ang sweet naman. Pero nung gagawa na dapat siya ng kanyang leksyon kamakailan, ito ang bumungod sa kanya. Ang kanyang computer nilanggam. Na-shock ako kasi ang daming langgam. As in, sobrang dami nila sa monitor. Nasa pinaka-inner talaga sila. Kitang-kita ako sila lahat. Pero bakit kaya tila ginawang home sweet home mga langgam ang computer ni Edlan? Kuya Kim, bakit nilalanggam ang mga bagay? Kuya Kim, ano na? Maraming gamit sa ating bahay maaring maging target ng mga langgam. May tendency talaga yung mga langgam na ma-attract sa mga appliances tulad ng TV, computer, laptops, cellphones. Kasi number one, na-attract siya sa warmth na nirelease ng appliance. So number two, kumakain sila doon malapit sa kanilang TV or sa kanilang laptop. May iwan na residues doon na mag-a-attract din ng mga ants. Para maremedyohan ang nilanggam na computer ni Edlan, With lower ko siya, hindi rin sila umalis. I do not recommend. It's really just physically removing them from the area. Kung hindi mo naman natanggal yung chemical ant trail, pheromones na ginawa nila papunta doon, babalik lang ulit kasi nandun pa rin yung pheromone trails na sinusundan nila. ang naging next step ni Edlan, In-upload ko siya sa TikTok. May nag-comment doon na lagyan ko daw siya ng vinegar. Kapag na-wipe out mo yung pheromone trail chemical na yon ng ibang chemicals, mawawala na yung kanilang trail. So, chinag ko siya after 1 day. Nawala na sila.
Pero yung mga food nilang dinala, nandun pa rin sa pinakaloob. Yun yung mga napatay ko sa blower. As in, nakita ko pa rin sila hanggang ngayon dito sa monitor. Payo ng mga eksperto. Baka kailangan mo ipadala talaga yung gamit sa mga technicians kasi kailangan nilang baklasin. I-blow out or i-vacuum yung mga langgam sa loob. Avoid eating or make sure your hands are clean when you're working on your computer. Kaya ang natutunang lesson ni Edlan, Maging malinis tayo sa paligid natin and also huwag na tayong mag-drink or kakain sa working area natin. ang computer ni Teacher Edlan, muntik ng pamahayan ng langgam. Pero ito talaga ang may tuturing na home sweet home ng mga langgam. Ang may hawak ng Guinness World Record para sa largest colony of ants ay may lawak na 6,000 kilometers at nagsistretch mula sa hilagang bahagi ng Italy hanggang sa katimugang bansang France at umabot sa Atlantic coast ng Spain. May mga pag-aaral din nagsasabing umabot daw ito hanggang Portugal. Ang naturang colony ng langgam binubuo ng species na Dinepithema humile o Argentine ants. Ang workers ng species na ito maaaring humaba ng 2 to 3 millimeters. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Parang nasa alapaap ang pakiramdam ng nakilala naming plane spotter o yung ang hilig ay mag-abang ng mga eroplano para kuhanan ito ng litrato o video. Nasaksihan niya raw kasi kamakailan ang paglapag dito sa Maynila ng pinakamalaking pampasahero eroplano sa buong mundo. Abot langit ang saya ni Lance sa tuwing nakakakita raw siya ng mga eroplano. Mula bata po ako, nakahiligan ko po yung mga eroplano. Kaya ang hilig niya ngayon, plane spotting. Pag-aabang ng mga eroplano, kinukuhanan po namin ng mga video yung mga eroplano na bihira lang po pumunta dito sa Pilipinas. Minsan po, pagdating ng eroplano, naghihintay kami ng 4 to 6 hours. Yung excitement po namin, sobra po. At parang nasa alapaap daw si Lance. Nang naispatan daw niya kamakailan na lumanding dito sa Metro Manila ang tinuturing na pinakamalaking passenger plane sa buong mundo. Ang Airbus 380 na ino-operate ng isang international airline. Bihira lang po dito sa Pilipinas. Hindi po sila nag-accommodate ng passenger flight dito sa Philippines. For maintenance lamang po. Gaano nga ba kalaki ang eroplanong A380? Ang Airbus A380 ang pinakamalaking pampasaherong eroplano sa buong mundo. Ito'y dinevelop ng European Multinational Aerospace Corporation na Airbus. May haba itong 72.7 meters, wingspan na 79.8 meters at kabuuang taas na 24.1 meters. Ang Airbus din ay mayroong 2 floors, kaya magsakay ng 555 passengers sa 3 class, first class, business class at economy class. Kung economy configuration ng Airbus, maaaring magsakay ito ng mahigit 815 pasahero. Mas lalo siguro magte-take off ang interes ni Lance kung makita niya ang pinakamalaking eroplano sa kasaysayan. Kaso nasira na ito dito lang 2022. Ang pinakamalaking eroplano sa buong mundo ay ang Antonov AN-225 Maria. May haba itong 84 meters at taas na 18.2 meters. Ang wingspan naman ito na 88.4 meters, ang pinakamalaki sa anumang eroplanong nabuo. Ang AN-225 ay dinisenyo noong 1980 sa Soviet Union upang magdala at magkarga ng napakabigat na bahagi ng mga spacecraft na hindi kayang gawin ng ibang eroplano. Nasira ito noong lang 2022 bunsod ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.